Maayong adlaw mga abihan, welcome sa sining edisyon sa atong pagpakalagad sa Ikaw kag ang Biblia. Ang pagkatake sang kaaway amat-amat. Amat-amat sini nga palayo ka sa imong nga prayer time. Kung mabatyagan mo nga nangina, tumalagsahon ang oras sa nga pagpangamuyo, ang imo espiritu nagaluya. Gani ang pagsulay nagakusog. Nagatahaw ang imo pagtuo tungod ang mga kabudlayan nga imo ginaatubang daw imposible na, no? Nga mapakigbatuan. Amo na ang una nga ginaatake sang kaaway, ang imo tion sa pagpangamuyo. Kay kun ang tawo mag-untat sa pagpangamuyo, nagakadula ang imo kabakod, kalinungan, direksyon, kag relasyon sa Dios. Ma-encourage ka sang inyong mga pastor. Magiyahan ka sang inyong mga church leaders. Masuportahan ka sang imong mga church members, pero waay sa gihapon makatupong sa imo personal nga koneksyon sa Ginoo. Ang pagpangamuyo hindi isa ka routine, kundi personal mo nga koneksyon sa langit. Nagapamag-an sa nga aton nga mga kabudlayan, nagatapna sa nga aton nga mga kasakit, kag nagakuha sang kahadlok sa aton tagipusoon, kasubong man nga nagahari sa imo ang kalinong. Nang invulnerable kita kung waay na kita prayer time. Kung magluhod kita liwat sa Dios, ang langit nagapabor sa aton. Hindi paghulatang gakinagual na ang tanan bag-o naton pangitao ng Dios. We must pray when we are weak. Pray when you are tired. Pray when you feel nothing. And pray when tears are the only words that you can offer. Kaya ang tao nga padayon sa pagpangagdi, wala nagapakigbato nga isahanon. Aton panumdumon nga mismo ang Dios nagapamati sa aton. Nagasabat ang Dios. Kaya ang Ginoo nagaluwas, nagarestore, kag nagapabakod sa aton. Amen.